Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka na kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZES FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Purihin ng Panginoon, mayroon lang tayong announcement. Ang City Christian Mission Church or CCMC Taguig sa pangunguna ng ating mga kamanggagawang Pastora Christian and Pastor Benji Arsiaga ay magkakaroon po ng family camp na may temang Amazing Grace. Ito po ay gaganapin sa March 27 to 29, 2026 at ang inyong lingkod po ang isa sa kanilang magiging tagapagsalita. Ganon din ang TLGR Church dyan po sa Muzon, City of San Jose del Monte, Bulacan ay magkakaroon ng youth camp this coming April 3 and 4 na gaganapin dyan po sa DRT Bulacan sa pangunguna ng TLGR Sync Group. Purihin ng Panginoon, nais din nating batiin ng happy birthday ang ating mga kamanggagawang sina Pastor Narciso, Tim Anyora at Sister Princess Tan ng TLGR Church Muzon. Ito pong muli ang inyong kaagapay. Pastor Ronald Llobrera at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Ano ba kaagapay ang bunga ng ating matiyagang paghihintay at bunga ng ating pagmamadali sa mga bagay na pinapangarap at hinihingi natin sa Diyos? Ito ang pagtutuunan natin ng pansin sa araw na ito. Ang paksang pag-uusapan natin ngayon kaagapay ay pinamagatan nating enjoying the perfect plan of God. Let us read Psalm chapter 40. I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will say and fear the Lord and put their trust in Him. Blessed is the one who trusts in the Lord, who does not look to the proud, to those who turn aside to false gods. Many, Lord my God, are the wonders you have done, and things you planned for us. None can compare with you. Were I to speak and tell of your deeds, they would be too many to declare. Sacrifice and offering you did not desire, but my ears you have opened. Burnt offerings and sin offerings you did not require. Then I said, Here I am, I have come. It is written about me in the scroll. I desire to do your will, my God. Your law is within my heart. I proclaim your saving acts in the great assembly. I do not seal my lips, Lord, as you know. I do not hide your righteousness in my heart. I speak of your faithfulness and your saving help. I do not conceal your love and your faithfulness from the great assembly. Do not withhold your mercy from me, Lord. May your love and faithfulness always protect me. For troubles without number surround me. My sins have overtaken me, and I cannot see. They are more than the hairs of my head, and my heart fails within me. Be pleased to save me, Lord. Come quickly, Lord, to help me. May all who want to take my life be put to shame and confusion. May all who desire my ruin be turned back in disgrace. May those who say to me, Aha, aha, be appalled at their own shame. But may all who seek you
rejoice and be glad in you. May those who long for your saving help always say, the Lord is great, but as for me, I am poor and needy. May the Lord think of me. You are my help and my deliverer. You are my God. Do not delay. Kaagapay, alam mo ba na sa buhay na ito ay dinesigned ng Diyos na makasama lagi ang paghihintay? If you try to study your life, lalo na yung mga nakaraan na sa buhay mo, maraming pagkakataon ang ginugol mo sa paghihintay. And if you evaluate it, maraming pagkakataon na nakapaghintay ka talaga sa katugunan ng Panginoon sa mga pangarap at kahilingan mo. Subalit marami ding pagkakataon na hindi ka nakapaghintay at gumawa ka na ng sarili mong hakbang sa iyong sariling kaparaanan. Ito ang nakalulungkot, kaagapay. Yung hindi mo paghihintay ay mayroong bunga. Medyo gumewang ka, medyo naghirap ka, medyo nabigo ka. Ngunit ang sinasabi mo ay ito, inallowed ng Lord na mangyari ito sa buhay ko. Pakinggan mo to, kaagapay. Never na pinapangarap o pinangarap ng Diyos na maghirap at masaktan ka. Kung nangyayari man ito sa ating buhay, ito ay bunga lagi ng ating maling hakbang at pagpapasya. Karamihan kasi sa pagpapasya nating mga tao ay galing sa pagmamadali at may kasama laging pagkainip. Nagmamadaling yumaman, nagmamadaling mag-asawa, nagmamadaling ma-promote, nagmamadaling bumili ng gamit na hindi pa naman kailangan. At ang nangyayari, ipangungutang tapos anong susunod? Kagipitan. Halimbawa na lang, sa panahon natin ngayon, napakaraming offer para sa mga installments na kagamitan o property. Katulad na lang ng mga appliances, kotse, o maging house and lot. Wala naman akong nakikitang masama sa mga bagay na ito, kaagapay. Sapagkat itong mga ito ay kailangan naman talaga natin. Subalit kung hindi tayo mag-iingat, at hindi tayo makapaghintay sa tamang panahon para sa mga ito, ay imbes na maging pagpapala at maging kagaanan ng mga ito para sa atin, ay bagkus maging kabigatan pa ito para sa atin at sa pamilya natin. Take comfort from Psalm chapter 40. Sabi niya dito, here, the psalmist is giving us a joyful, hopeful, victorious testimony of the blessings and challenges of waiting on the Lord. Isa-isahin natin to, kaagapay. First, blessing of waiting on the Lord. Okay, number 1, the psalmist experience of patient waiting. Psalm chapter 40 verse 1a, I waited patiently for the Lord. The psalmist actually begins at a mind point in his spiritual journey. Nandun siya sa paglalakbay na nasa kalagitnaan na. He is looking back on his season of waiting on the Lord, and that season was finally rewarded. Marami ng magagandang bagay na ginawa sa kanya ng Panginoon. His waiting was very long and very intense and very exhausting. Maraming pagtitiis ang nangyari. Yun naman yung essence ng paghihintay, di po ba? Para saan ba ang paghihintay at pagtitiis kung hindi mo makakamit ang hinihintay at pinapangarap mo? You know what? The Hebrew word is interesting. It literally says, waiting or I waited. The Tagalog phrase is similar. Hintay ako ng hintay. Literally, I was waiting and waiting. The King James rendering, I waited patiently for the Lord. Certainly, captures the meaning, but we could expand the translation to say, I waited for a long, long time to the point of almost giving up. That's probably how you feel right now. But hang on, take encouragement from the psalmist because he tells us of the blessings that resulted from his patient waiting on the Lord. Kaagapay, may blessing sa paghihintay. So number 1, the psalmist experience of patient waiting. Number 2, God's mighty deliverances for him. Take note, all the things God did for him, the action words that describe God's response to his
waiting. First, inclined unto me. Ang sabi sa talatang 1, si Yahweh ay matiyagang naghintay. Secondly, heard my cry. Nakasaad pa rin sa talatang 1, ang aking panaghoy kanyang pinakinggan. Maraming pagkakataon sa paghihintay mo, umiiyak ka. Tama? But listen, lahat ng pagtangis ay naririnig ng Diyos. Remember Elijah taunting the prophets of Baal to cry louder because probably their God was sleeping. The Almighty God hears the cry of His children, though we are but dust and ashes. Compare Abram humbling himself before God, saying in Genesis chapter 18 verse 27, "Now that I have been so bold as to speak to the Lord, though I am nothing but dust and ashes." Thirdly, He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. Sa talatang 2, unang bahagi, ano sabi? Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inialis. Kahit nakalubog ka pa sa putik, kaagapay, kaya kang alisin at linisin ng Diyos. Amen? Fourth, set my feet upon a rock. Talatang 2 sa pangalawang bahagi, ligtas na dinala sa malaking bato. Fifth, established my goings. Ano sabi sa talatang 2 sa pangatlong bahagi? At naging panatag, taglay na buhay ko. Sixth, put a new song in my mouth, even praise unto our God. Isang bagong awit sa aki itinuro. How sad during testimony time in church that we have to wait and encourage Christians to share a testimony. In a church where Christians are regularly experiencing new deliverances from God, testimony time should be like pumping popcorn. People couldn't wait to stand and give praise to the Lord. Parang wala nang nagpapasalamat sa magagandang bagay na ginagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. So number 1, the psalmist experience of patient waiting. Number 2, God's mighty deliverances for him. And number 3, the impact on others of his waiting time when it is finally rewarded. Many people will see how great God is. Sa talatang 3, sa pangalawang bahagi, papuri sa Diyos ang awit ng puso. Many people will fear God. Matatakot ang bawat makakasaksi. Many people shall trust in the Lord at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Probably the sweetest blessing of all upon other people when they too will be challenged and encouraged to trust in the Lord and wait patiently for His answers to prayers, even in the most hopeless situations. Amen? Number 4, fresh spiritual insights gained from the experience. Insight about the successful waiter. A popular slogan says, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. A winner never quits. A quitter never wins. A waiter never quits and gets blessed. A quitter never waits and never gets blessed. A patient waiting Christian is never put to shame. God will always come through for him, never early but never late. Always exactly on time. Kaagapay laging napapanahon ang katugunan ng Panginoon. If you believe, you will wait and not make rush. And if you wait, God will never let you be put to shame. Alam mo kaagapay kung ano ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapaghintay ang tao sa kalooban at panahon ng Diyos? It is because of unbelief. Unbelief makes a person panicky and rushed. Faith makes a person confident and stable. Now, let us see insight into the character and works of God. Sa talatang 5,
Yahweh, aking Diyos, wala kang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap. Kung pangahasan kong sabihin ang lahat, nangangamba akong may makalimutan. So first, blessings of waiting on the Lord. Second, challenges of waiting on the Lord. Now, rewarded waiting challenges me to obey God joyfully from the heart. Sa talatang 6 hanggang 8, anong sabi? Ang mga pang-alay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Handog na sinusunog at mga kaloob, hindi mo na isin upang salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay pandinig ko upang ikay dinggin. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Amen. Rewarded waiting challenges me to testify devotedly about God's character and works before people. Anong sabi sa talatang 9 hanggang 10? Ang pagliligtas mo'y aking inihayag saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag, ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim. Hindi ko sinarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isiniwalat. Amen. Rewarded waiting in the past challenges me to prepare for more seasons of waiting in the future. Rewarded waiting challenges me to prepare by praying for more grace. Sa talatang 11, aking nalalamang di mo puputulin, Yahweh, ang iyong pagtingin sa akin. Wagas mong pag-ibig at iyong katapatan mag-iingat sa akin magpakailan paman. Rewarded waiting challenges me prepare by remembering there will always be enemies. Sa mga talatang 13 hanggang 15, naway kalugdan na ako'y tulungan, Yahweh. Ngayon na ako'y pakinggan. Nawa ang may hangad na ako'y patayin. Bayaang malitot ganap na talunin. Yaong nagagalak sa suliranin ko, hiyain mo sila't bayaang malito. Silang nangungutya sa aki, bayaang manlumo ng labis ng di magtagumpay. Rewarded waiting challenges me to prepare by praying for and encouraging other believers. Sa talatang 16, silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihing si Yahweh ay dakila na nangangaghangad maligtas ng kusa. Rewarded waiting challenges me to prepare by remembering who I am and who God is. Rewarded waiting challenges me to prepare to wait again and again with faith and persistence. Sa talatang 17, ikaw ang tulong ko at tagapagligtas, Yahweh, aking Diyos. Huwag ka nang magtagal. God has already helped us to climb the halfway up the mountain. We are confident that He will help us to climb until we reach the mountain top. The life of faith will always include seasons of waiting on the Lord. This is because God is sovereign and He is working out His big plan for the whole of human history. Within that big plan, He is also working out His individual plan for each of His children, for you and me. Kaagapay, one thing we can be sure of. God is all-powerful, all-wise, and all-loving enough to bring to completion His big and small plans. Magpatuloy ka lang sa pananalangin at huwag puro pagmamadali. Kaagapay, hingin natin lagi ang kalooban at kapanahunan ng Diyos. Nasa kamay ng Diyos ang right
and perfect timing. Wala sa atin. Marami nang napagod sa paghihintay at marami nang hindi tumuloy sa lakbayin. During the time of Israelites, marami sa kanila ang hindi naranasan ang promised land. Why? Because of unbelief, because of murmuring and complaining, because of disloyalty. Kaagapay, walang maibibigay na maganda sa buhay natin ang murmuring and complaining. Kung naboboring ka na sa bahay o sa buhay, hayaan mo lang, lilipas din yan. Wait for the Lord's answer sa mga kahilingan mo. Huwag mong pangunahan ang Diyos. Tinitiyak na ikaw din ang mahihirapan sa huli. Marami na akong kilalang nagmamadali o nagmadali. Karamihan sa kanila hindi nagtagumpay. Nawa matuto tayong maghintay at maging sensitive sa kilos at presensya ng Diyos. Alam mo, ang mga madalas na nababagot, yung mga hindi mapakali sa buhay, yung mga laging boring ang buhay, yung mga laging may kaaway, yung mga may jealous spirit. Yun yung mga taong hindi na nararanasan ang presensya ng Panginoon sapagkat imposibleng makakaranas na mga ganito ang taong puspos ng presensya ng Panginoon. Alam mo kaagapay, kapag puspos ka ng presensya ni Lord, puno ka rin ng love sa puso. Kaagapay, huwag mong hayaan na masayang ang panahon ng buhay mo sa mga ganitong bagay. Maikli lang ang buhay, pagbutihin mo. Isa lang naman ang solusyon. Just always wait on the Lord and be eager in His presence. Enjoy waiting. Diyan muna magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa ating paksang may pamagat na Enjoying the Perfect Plan of God. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari kang magpadala ng iyong mensahe sa 702DZS Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Jobrera po sa ating programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.